Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya at wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I'm sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Nagtataka lang ako dito kay Marcolita, napakakulit. Bakit pinipilit pa rin niya na tulungan itong mag-asawang Diskaya na maipasok sa state witness? Noon pa, talagang gigil na gigil ito si Marcolita. No, siya pa yung nagiging sa Blue Ribbon, siya pa yon. Pero hanggang ngayon, siya pa rin yung nag-aabogado sa mag-asawa. Kung napapansin niyo mga kabibim, hanggang ngayon, pinipilit pa rin niya maipasok. Gusto niya na katulad kina Alcantara, nagiging state witness. Kasi pag state witness ka kasi mga kabibim, para wala ka ng kaso talaga. Kasi basta sabihin mo lang lahat ng mga nalalaman mo, banggitin mo yung mga taong involved, lalo na yung mga malalaki, dapat pasok ka doon. Ay kaso, itong mag-asawa, mayroon pa rin silang tinatago. Hindi sila nakikipag-participate. At ito pa, hindi pa sila nagsusuli ng pera. Hindi katulad sa mga DPWH engineer, mga nagsuli. Patunay na ano talaga sila, concerned sila na makipag-participate sa gobyerno. Pero itong mag-asawa, inising kong duling ayaw. Kasi nga, ito si Marcolitang maaring, ito para sa akin, opinion, allegedly, baka bayad. Kasi kung bayad ka bilang isang abogado, nag-abogado ka, kahit senador ka, parang pinipilit mo pa rin maging part of state witness, no? May pasok sa state witness hanggang ngayon, di ba? Talagang nakipagdebate pa siya kung napapansin mo sa Department of Justice. Ang tanong ko, magkano ba binayad? Kasi baka mamaya magbulgar itong mag-asawang Diskaya na binayaran itong taong ito, si Marcolita. Allegedly lang na hanggang ngayon hindi niyo naman kami natulungan. Kaya pwede ka namin sabihin na ikaw binayaran ka namin, Marcolita. Parang ganun, no? Parang takot na takot si Marcolita, no? So gusto niya i-push, no? I-push ni Marcolita na itong mag-asawa is maipasok sa state bilang state witness, no? Para mawala sala, di ba? So kayo mga kabibim, ano yung sa tingin nyo, bakit gustong-gusto ni Marcolita o Marcolita na maipasok itong mag-asawa bilang state witness? I-comment nyo sa baba. May kanya-kanya po tayong reaction, opinion regarding dito. Idadagdag ko lang mga kabibim, no? Obvious naman talaga na mukhang may bayaran na nangyayari. Kasi isa kang abogado, isa kang senador, di ba? Alam nyo naman itong Diskaya, talagang controversial yan. No, pagdating dito sa flood control, kumaga flood control queen and king tawag sa kanila. Pero parang talaga may something no? Sa mga kabibim, sa tingin nyo, mga PBBM supporters, anong tingin nyo dito kay Marcolita? Ang ingay bumalik na naman sa sakit Paano? Kung mapapansin nyo, pag may hearing yung Diskaya, alinman sa babae o yung lalaki, lagi nandun si Marcolita na pilit pagtatanggol. Kasi gusto talaga nila gusto talaga niya maipasok sa state witness itong Diskaya, itong mag-asawa. Kaya nga obvious na obvious di ba? Mukhang bayad na bayad. Magkano kaya? Yun lang naman ang tanong ko dito. Sa mga kabibim nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, baka naman pwede mag-subscribe po kayo kasi kahit paminsan-minsan nag-upload po tayo dito sa ating YouTube channel kasi nakapokus po tayo dito sa ating Facebook page, no? PBBM Reaction TV, Facebook page. And of course, isa pong OFW, napaka-busy po tayo. Pero paminsan-minsan mag-upload po tayo, no? Pero doon po ako lagi sa Reels. So, yun lang naman sa akin. Sa tingin niyo mga kabibim? Bakit push na push ito si Marcolita pagdating sa mag-asawang Diskaya, no? Kahit itong mga Department of Justice gustong, alam mo yun, takutin, awayin, no? Kina-question yung ginagawa nila, bakit yung iba ginawang state witness, bakit yung kanyang, parang sabihin ko ng kliyente kasi kahit hindi man siya nag-aabogado direkta, pero maraming nagsasabi parang nag-aabogado talaga kasi hindi mo naman ipagtatanggol yung isang tao, lalo na may sangkot na katiwalian kung walang involved na ganito, di ba? So yun lang naman yun, reaction ko lang, opinion ko lang naman bilang isang OFW na nagbabayad din ng tax na alam naman natin itong Diskaya, marami talagang kinakurakot, no? Biglang yaman, ganun lang kadali, no? So yun lang mga kabibim, maraming salamat.